former President Duterte. Can you comment on that? Again, I respect the opinion of the Vice President and the opinion of everyone regarding the things that we've done during the arrest of Mr. Duterte and his eventual transfer to The Hague. The findings of the Senate Committee is still within the Ombudsman, and the Senate Committee is not a disciplinary machinery nor a court that can say if who is right and who is wrong, who is guilty and not guilty. So I think we will answer all those things in a proper forum. Thank you. Mr. Next, ask question, Mr. Harley Valbuena of PTV4. Good morning, General Torre. Going back po doon sa quick 3-minute response na ipatutupad nyo, or sabi nyo nga po sa NCR, magiging 5 minutes muna. Just in case, there will be police or police units na hindi makakatugon doon sa 3-minute or 5-minute response time natin. Ano po yung magiging sanction sa kanila? Sasakit ang katawan nila. Iti-training ko sila and we'll make sure that they will comply with it. So, drill, and more drills will be the key. So, makikita nyo, mga pulis natin, aktibo yan. In the next few days, aktibo yan. Tatakbo ang mga patrol car, tatakbo ang mga tao natin sa mga lugar na randomly ay sasabihin natin na dito ang responde, so that at the end of the day, mag-gel ang teamwork. Mag-gel at magkaroon ng teamwork ang bawat unit sa ground. Another question po. One of the directives of President Marcos during your assumption as PNP chief is bilisan ang investigasyon sa mga kaso laban sa mga pulis na lumabag sa batas upang maibigay natin ang ustisya sa lalong madaling panahon. So sir, will this include the police personnel who are involved in the extrajudicial killings during the past administration? Dalawang separate ko niyan, ano? Dalawang separate directive. May mga pending na kasing investigation regarding sa EJ case na nasa iba-ibang mga forum na. Meron nang nasa DOJ, meron nang nasa Korte, at meron ng mga iniimbestigahan ng NAPOLCOM, ng IAS, and many other disciplinary machineries kung saan dumulog ang mga biktima. Sa side natin ngayon, yung sa mga airing caps ngayon on my watch, and during the term of President BBM, talagang ina-expedite natin dyan. I have talked to the Director of the Internal Affairs Service, kay Attorney Dulay, at napag-usapan namin at napag-agrihan namin na talagang i-expedite namin ang mga investigasyon na yan so that we can resolve immediately ang mga cases na ito, so that ang mga pulis natin, whether they'll be penalized or they'll be exonerated, so that they can go back to where they are supposed to go, whether to go to work or to go to suspension or dismissal, as the case may be. Okay. Thank you. Susunod na si Miss Annalie Soberano of Bombo Radio. General, good morning. Sir, sinabi nyo kanina kasi huli hindi patay ang inyong magiging mantra for the operation. Yeah. So, ibig sabihin ba, sir, na hindi magiging madugo ang inyong kampanya ngayon dahil lahat ng kriminal huhulihin niyo po? Lahat ng kriminal ay huhulihin natin. At sila ay buhay pag sila hindi lumaban. Pero, pag na-endanger ang buhay ng pulis at papasok na ang Article 11 of the Revised Penal Code, which is justifying circumstances, abay ibang usapan yan. The police will always defend themselves, kaya may mga baril eh. Pero hindi yan napapasok tayo sa isang sitwasyon sa police intervention with murder in mind. No, definitely not. Okay, thank you. On the other issue naman, sir, on the light side, sir, anong pakiramdam na kayo ang kauna-unahang graduate ng Philippine National Academy na naging PNP chief? Hanggang ngayon, sinasampal ko pa ang sarili ko. Baka biglang mag-umaga na pagising ko, panaginip lang pala lahat. But right now, of course, I'm very happy. I'm very humbled, and I'm very, very elated with the trust and confidence that was given to me by the President. But at the same time, medyo mataas ang pressure. The expectations are very high, and really, I have to make good. Otherwise, the 8,000 strong alumni of the Philippine National Police Academy will disown me. So I really have to do good and do the job properly to ensure na may pakita na tama ang pagpili ng ating presidente na bigyan na ng pagkataon ng PNPA graduates na mag-lead ng ating organisasyon. Maraming salamat, General. Salamat din, ma'am. Next to ask a question is Mr. Christian Yusores, Radyo 630.
Morning, General. Balikan ko lang po yung sa directive ninyo, no? What's in for the policemen po with this directive? You mentioned wala namang quota, pero paramihan. Meron po ba tong reward system or incentive or promotion awaiting for the policemen na makakahuli ng maraming kriminal? Para lang po maintindihan ng publiko, dapat po bang matakot ang taong bayan sa mga polis? Ang mga incentives natin, pinag-iisipan ko pa kung paano namin ang sistema ng final how to incentivize yung trabaho ng pulis. Ang pinaka-ayoko kasi mangyari, yung pulis na snappy, lousy, same salary. Kasi manghuli ang pulis o hindi manghuli ang pulis, pareho lang ang sweldo eh. 'Di ba? Sa ngayon, kaya yan ang nangyayari diyan. Nabugbog ka, pambarangay lang yan, punta ka sa barangay. Kasi pag hinuli ko yan ng bugbog sa'yo, pipirma pa ako ng affidavit of arrest. Alam niyo ba kung gaano kahirap yun? Itataya ko ang aking karir, magtataas ako ng kamay, tatanungin pa na, yan, is it within the ambit of hot pursuit? Binugbog ka kagabi, na ospital ka, the next day or 2 days later, saka ka pa lang nakapag-report sa pulis, sabihin ng pulis wala na ho kasing hot pursuit yan eh. So, sa Attorney Claire is very well versed on that. At hinuli mo na nga, aasuntuhin pa, kakasuhan pa ang pulis dahil 2 days later na eh. Di, wala na hot pursuit. Anong gagawin ng pulis? Barangay na lang yan. Pag-usapin nyo lang sa barangay yan. Yun ba ang gusto niyo serbisyo ng pulis? Pag yan ang serbisyo ng pulis na gusto nyo, i-clear ko sa presidente yan at napakasarap yan para sa pulis. Dahil ituturo namin, ipapasa namin kayo sa ibang mga agencies. Pero hindi yan ang gusto natin. Sapagkat alam natin na ang pulis ay narito para magserbisyo, binabayaran kami para bigyan ng katugunan ang inyong mga hinaing. So, yung sinasabi kanina, tinatanong na anong incentive para dyan? We are looking at something like merit points. Merit points. Kasi ganyan naman sa ngayon naman, ang promotion, merit points. Time in grade, ganitong dami ng taon na ganito karaming taon ka sa isang ranggo, ganito ang points mo. So, tapos schooling, itong points mo. Sa eligibility, nagkumuha ka ng exam, pumasa ka, itong points mo. And education mo, ito ang points mo. Yung training mo, itong points mo. So, gusto ko idagdag yan na metrics din, na ganito karami ang hinuli mo, itong points mo. Ganito karami search warrant ang in-implement mo, itong points mo. Ganito karaming warrant of arrest ang in-implement mo, itong points mo. Kaya may eliminate din natin. Alam ko, maraming mga kababayan natin dyan. Sir, grabe naman itong mga pulis. Meron kaming warrant of arrest na nang istapa sa amin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ini-implement. Narinig nyo ba yan? I'm very sure narinig nyo yan. So, mababawas-bawasan. Kasi nga, mag-implement ka ng warrant of arrest. Nandito ka sa Manila. Ang wanted, alam mo na dun sa Samar halimbawa. Magta-travel ka sa Samar para i-implement yan. Or, i-transmit mo sa Samar. Ang mga taga-Samar naman, pag hinuli nila, problema na naman kung saan magkano ang pamasahe papunta mula Samar, papuntang Maynila, ibabalik mo sa Court of Origin. So, mga ganong challenges. So, yung pagtatrabaho kasi ng pulis, it's really a challenge na itinataya ng pulis ang kanyang sarili, ang kanyang reputasyon, ang kanyang sweldo para sa trabahong yan. And we want to incentivize that. Gusto natin na magkaroon meron namang, it's just but fair, I think, na we reward them properly, we recognize them properly for the job that they're doing. Hindi lang yung snappy, lousy, same salary. Okay, last 2 questions. Ms. Tuesday New again, of DGWB. Hi, sir. Following your statement, sir, para doon sa expectations nyo na dapat ipakita ng mga pulis, dapat ba silang matakot, sir, sa mga directives nyo? And will you be conducting surprise inspections din any time of the day para makita nyo kung sino yung mga nagtatrabaho at hindi? Dapat bang matakot ang ating mga kababayan sa ating kapulisan? I would like to believe na kung kriminal ka, matakot ka talaga, huhuling ka talaga ng pulis. Pero kung ikaw naman ay law-abiding citizen, ikaw na ang naging biktima. Ikaw pa matakot sa pulis, so saan ka pupunta? So I do believe na medyo ang very straightforward na answer dyan, pag tama ang iyong ginagawa, ang gusto ng pulis, ligtas ka. So, kaligtasan sa kapahamakan, kaligtasan sa krimen, kaligtasan sa kung ano man na sa mga masasamang elemento na gustong biktima sa inyo. Kaya tinutuloy namin yung mantra ni General Marbil na sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Yung sa part ng mga pulis, sir, dapat ba silang matakot kay General Torre dahil mahigpit
I would like to believe na hindi ganyan ang opinion ng mga tao ko. Dahil when I was in Quezon City, umalis ako at napunta ng Comel, lahat gusto sumama sa akin. Hindi po pwede. Hindi ubra. And then when I was in Comel, I went to Davao. Ang daming gusto sumama sa Davao. So hindi naman sila natatakot sa akin. I would like to believe that. And then when I went from Davao, I went to sa ADG. Ilan lang ang pwede kong i-accommodate ng mga taga Davao na gustong pumunta. Ang aking DDA, taga Davao yan. Ang aking DDO, taga Davao yan. Ang aking Chief of Staff yan, taga Cagayan. Ang mga field commanders ko, they come from all over the country. At maraming, hindi lang opisyal, kundi mga NCOs, mga gustong sumama sa akin. So, I would like to believe na wala pa naman ako reputasyon na dapat nilang katakutan. They just do their job. I'm one of them. Ako ay isang pulis din. Naintindihan ko talaga kung ano ang nararamdaman ng mga tao sa kalsada, sa ating mga pulis sa kalsada. Kung kaya't I'm making it very, very sure that I give them the environment that they can perform and give the best service to the Filipino people na in the first place ay yun ang aming pangako. Yung surprise inspections, sir. Surprise inspections, I will do it to some extent, but most of the time I will leave it to my mid-level commanders and supervisors. Trabaho ng mid-level commanders and supervisors. Kaya nga ang aming sistema ngayon na yung sa mga Facebook, sa mga social media, may nakakita tayong mga nag-aaway na dalawang tao sa harap ng pulis. Walang aresto na ginawa ang pulis. May nag-rumble, may nag-riot, tumalikod pa ang pulis. Sa mga ganyang situation, ang pulis na nandun mismo ay ating ibabalik sa training. Iti-train ko sila. Kaya ang training service magkakaroon ng programa na pwedeng pumunta para magkaroon ng subject matter expert ang ating mga pulis para makakuha sila ng panibagong kaalaman, police intervention most especially. Pero ang chief of police ng pulis na yan na pupunta sa training, yun ang aking aasuntuhin for failure to supervise their people, for failure to train their people properly, and for failure to actually be with their people. Sila ang pa-explainin ko, administrative case yun. Failure to supervision, command responsibility. So, kasama doon, para magawa nila ang trabaho yun, maiwasan nila ang trabaho yun, mag-inspection sila, kaya hindi sila utusan. Siguraduhin nila na ang mga tao nila ay nagtatrabaho in accordance to the professional standards. Thank you, sir. Sa mga susunod na araw pala, magkakaroon tayo ng mga demonstrations, sir, regarding dun sa response team ng mga police. Yeah. At yung 911. Kanina pinakita ni General Torre yung capability ng 911 at napakabilis nga sumagot yung ating kapulisan dun sa tawag na yun. Sa sunod na mga pagkakataon, I will invite you to Camp Crame. Maglagay kayo ng inyong mga mobile crew sa Metro Manila. Kung saan man ang mga OB van nyo. Kung saan man. Tapos, ibigay nyo sa akin ang location kung saan ang OB van nyo. Magdi-dispatch kami ng unit. Start the time. Dapat 5 minuto nandun ang itsura ng OB van sa command center. Dahil merong body camera na nakatutok sa kanya, nakikita natin kung anong ginagawa ng mga tao sa OB van. Kahit na sabay-sabay, mga 5 OB van o 6 na OB van, para medyo may challenge. Kasi kung isa lang, madali lang hanapin yan eh. Dapat mga 5, 6. Dahil yan ang ating, yan ang simulation na para bang yung tao na yon ay tumawag sa 911, humihingi ng saklolo. So that pag may makitang malapit na pulis, kakawayan mo at kakausapin mo. Dahil, mamang pulis, andito po ako, kailangan ko ng tulong. Ibang usapan yung hahanapin ng pulis na nagtatago, ha? Kasi pag nagtatago yan, hindi makuha sa 5 minutes yan, mga 16 days. Gagamitan natin ng heartbeat monitor. Okay? Ibang usapan yun. Okay? Okay. So, one more last question. Ms. Maricar Sargan, Brigada. Good morning, sir. Sir, kasama din po sa nabanggit ninyo yung core pillar ninyo na ipatutupad sa PNP regarding modernization. Can you elaborate this, sir, yung sa modernized na mga technology, investigative tools? Kasama po ba dito yung regarding sa forensic investigation? Oh yes, forensic investigations will play a very vital role in the investigations that we are doing. Actually, right now, the forensic investigations are playing already a vital role. There are, like for example, itong last na kidnapping na nangyari.
na-identify natin na talagang doon pinatay sa bahay na nakita natin na sundan ng ating mga through CCTV backtracking, nandun talaga ang biktima. Kasi kahit na nilinis na nila, pinroses ng crime lab, alam kaagad kung nasaan ang blood splatter, nasaan ang mga fingerprints, na nang nilift ng crime lab, gave irrefutable proof na talagang itong mga tao na to ay nandun sa bahay na yun. So, science will always play a vital role in our policing right now. And then about modernization, napakita ko kanina kina PCOJ na ang ating mga radyo ay nationwide ang coverage, ang ating mga body cameras ay nakikita natin habang live na nandun sa field, dala-dala ng ating mga tao, and so many other things. Makikita rin, may mga drone patrols din tayo na babalik yan at makikita nyo na hindi lang tayo nagpapatrolya sa ating mga lansangan, kundi nagpapatrolya rin tayo galing sa itaas gamit ang ating mga drones. Maraming salamat, General Nicolas Torre III. Sir,